Tinatalakay na ng House Committee on Appropriations ang hinihinging 7.2 trillion pesos na 2027 budget ng gobyerno. Gayunman, may napuna ang isang senador sa budget para sa infrastructure projects. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sinita ni Senator Ping Lacson ng anyay questionableng lump sum appropriation sa isang proyektong pang-infrastruktura ng isang ahensya. Sa 7.2 trillion peso 2027 national budget na hiling ng Malacanang, hindi niya binanggit kung anong ahensya ito, pero sa tingin niya, hindi ito dapat lump sum. Sabi ni Lacson sa isang pahayag, pwede lang ang lump sum appropriations kung ang item o paglalaanan ng pondo ay hindi pa malino kung paano gagastusan, tulad ng calamity fund dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang kalamidad. Sa lump sum para sa infrastructure project, sabi ni Lacson, dapat naka-breakdown o nakahimay kung paano ito gagamitin. Ani Lacson, kaklaruhin niya ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sinilip din ng People's Budget Coalition ng 2027 national budget. Puna nila, 15% ng kabuuang pambansang pondo ay pambayad utang lang. Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema syempre ay hindi natin na-manage ang ating finances, pero yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang. Isa ang People's Budget Coalition sa mga nagsilbing observer sa pagtalakay ng 2026 national budget noong nakaraang taon. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, dapat ulitin ang ginawa noong 2025 na naka-livestream ang BICAM. Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News.